hope as an anchor for the soul, firm and secure. Pinagpala na po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami po salamat sa umaga nito. Salamat po sa biyaya na kami po'y may kalakasan, may buhay, may kagalakan, o God, na magsama-sama upang patuloy na magpuri at makinig ng iyong mga salita. Lord, sa umagang ito, we ask for the mighty presence of your anointing sa bawat isa po sa amin, Panginoon. At whatever we would say here, God, ay tunay nga po magbigay ng kapurihan sa iyo. Lord, we ask, God, na patuloy mo buksan ang aming mga puso at ito po ay maging matabang lupa na aming mga salita aming mapapakinggan ay tunay nga po na lumago, Lord God, at mamunga sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, at katapunin mo po kami sa iyong mga salita at ikaw po siyang mamuna sa pangalan ni Jesus, and everyone will say, Amen. Anchored in hope. Alive, anchored in hope. No? This is in line po sa ating pong tema, sa ating pong anniversary sa Word of Hope as a whole. No? Yung alive, anchored hope. Asa, no? na nagsisilbing angkla ng ating pong mga kaluluwa. And this hope is firm and secure. Sino po dito nakakita na ng barko? Amen. Amen. Praise God. Okay. Kapag ang isang barko po ay dumadaan po sa isang tahimik at mapayapang dagat, hindi na po nito kinakailangan ng angkla. Hindi po binababa ang angkla kapag payapa po ang sa kalagitnaan ng karagatan. No? Ngunit kapag malakas po ang hangin, kapag meron pong matinding alon sa dagat, napakahalaga po ng angkla. No? Sino na po nakita ng angkla? Alam niyo po yung malalaking barko, malalaki din po yung angkla nun. No? So, yeah. So, ito po yung angkla ang pumipigil po sa barko para matangay po o masira ng bagyo. Kung wala pong angkla, kahit pinakamalakas at pinakamalaking barko ay dadalhin po ng alon. No? So, ganyan din po ang mga buhay natin, mga kapatid. Tayo po dumadaan sa mga pagsubok, sa mga bagyo. Meron po mga tukso sa ating buhay. Minsan nakakaranas po tayo ng discouragement. Nakakaranas po tayo ng disappointments. Huwag mong tignan ang katabi mo. No? Okay? So, may mga disappointment po tayo sa buhay at mga bagay po na hindi po natin ina-expect na mangyayari sa atin. Tama po ba? Amen. Hindi po natin mga inaasahan. Kung wala po tayong matibay na angkla sa ating buhay, mga kapatid, madali po tayong matatangay. Agree po ba? Madali po tayong matatangay. Madali po tayong matatakot. Madali po tayong mapanghihinaan ng kalooban. At madali po tayong madadala ng kasalanan. Okay po? Ngunit, mga kapatid, kung tayo'y merong matibay na angkla, mananatili po tayong matatag. Mananatili po tayong malakas sa kabila ng mga bagyo na maaaring bumayo sa ating pong mga buhay. At sa panahon ngayon, mga kapatid, marami pong tao, ang angkla nila sa kanilang buhay ay kayamanan. No? They feel firm and secure kapag sila ay meron pong kayamanan. Kapag meron silang maraming mga kapirahan. No? They secure yung angkla nila doon sa kanilang kayamanan. And some, yung iba naman po sa mga achievements na meron po sila sa buhay nila. No? Ano yung natapos, ano yung career, ano na yung position mo sa trabaho mo. Diba? Some people secure their anchor sa mga tagumpay or accomplishment na meron sila sa buhay nila. And maybe some of us, sa mga relationship na meron tayo, no, sa ating pamilya, sa ating BFF, sa ating mga kamag-anak, hindi po ba? Ngunit, ito pong mga bagay na ito, na most common na pinaglalaanan o pinag-aangkahan ng buhay ng isang tao ay hindi po secure. No? Ito po ay maaaring magbago or ito ay maaaring mabigo. Pero mga kapatid, sa umagang ito, merong iisa lamang na angkla na matibay at hindi matitinag.
No? At itong angkla na ito ay ang pag-asa na meron po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi mo ng verse natin kanina, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. No, itong anchor na ito, itong pag-asa na meron tayo sa ating Panginoong Jesucristo ay matatag at matibay, mapagkakatiwalaan, hindi nagbabago, hindi natitinag. Amen po? Amen. At yan po yung titignan natin sa umagang ito. Gaya po ng isang barko, mga kapatid, hindi maaaring maglayag ng walang angkla. Ganun din po ang buhay natin. Hindi tayo mananatiling matatag kung hindi tayo nakaugat sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Kaya sa umagang ito, maganda na chinecheck natin saan po ba nakaangkla ang ating mga buhay. Yes. Amen? Praise God. So, today, let us look what a life anchored in hope truly looks like. Ano ba talaga yung itsura ng isang buhay, na isang taong merong pag-asa na nakaangkla sa ating pong Panginoon? So, una, ang isang tao na meron po, ang person na meron po, na ang buhay niya ay naka-anchor sa pag-asa meron kay Kristo is merong unshaken faith. Sabi mo nga, unshaken faith. Unshaken faith. Okay, unshaken faith in trials. No, yung meron siyang pananampalataya na hindi natitinag. Pakitingnan mo nga muli ang iyong katabi. Mukha ba siyang merong pananampalataya hindi matitinag? Amen. O, pastora, ibang level. Okay? A person anchored in hope does not collapse when storm comes, but remain unshaken in his faith to God. Amen? Kapag tayo po ay isang person na naniniwala na ang pag-asa na meron tayo ay sa Panginoon, hindi po tayo mabilis matitinag. Hindi po tayo mabilis na babagsak. Hindi po tayo mabilis na susuko. Amen po ba? Amen. Because we believe na God is with us. Na meron po tayong pag-asa, na meron pong tulong na nagmumula po sa ating Panginoon. No? Our hope is in Christ. So ano po ba yung hope na meron tayo sa ating Panginoong Jesucristo? Ito po yung confident expectation. Talagang tiwala tayo na mangyayari. Tiwala tayo na gaganapin po ng Panginoon. Ano po itong hope na meron po tayo? Unang-una, we have the hope of eternal life. Amen. Meron po tayong buhay na walang hanggan. And when we say eternal life, this is the life that is with our Lord. Kasama ang ating Panginoon. Amen po ba? So yan po ang pag-asa na meron tayo na ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Napaka-iple kung ikukumpara sa eternal life na nais ibigay po sa atin ng ating Panginoon. And that is our hope. No? Na si Jesus, nangako siya na kung tayo'y tatanggap sa Kanya, maniniwala sa Kanyang mga salita, tayo ay magkakaroon ng isang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos. Amen po? Amen. Amen. At huwag natin kakalimutan yan. Dahil madalas, kaya hindi natin inaayos yung buhay natin dito sa mundo kasi hindi natin tinitignan na ang buhay na meron tayo dito sa mundo ito ay pansamantala lamang. Yes. And it cannot compare to the eternal life that God wants for His people. Kaya nga po namatay si Jesus for us to have this eternal life, para maging posible po na ikaw at ako sa kabila ng ating mga kasalanan ay pwede. Sabi mo nga pwede. Pwede makalapit, makasama ang Panginoon eternally if we will believe what Jesus did on the cross for us. Amen? So that is our hope. Meron tayong eternal life. Second, resurrection. Meron pong pangakong resurrection na muli po tayong bubuhayin. No? Sa mga mananampalataya na matiteki na, sa mga mananampalataya na mamamatay pa nang wala pa ang Panginoong Jesucristo, darating po ang panahon na sa Kanyang pagbabalik, sila po ay mabubuhay. At sa kanilang pagkabuhay, mga kapatid, sila ay magkakaroon ng panibagong anyo. Ano pong anyo ito, Pastora? Tayo
Amen? No? At sa mga mananampalataya naman na aabutan ng pagdating ng Panginoon, there will be shift. Magbabago ang ating anyo. At tayo magkakaroon ng glorified body kasama po ng ating Panginoon. Amen po? Meron po tayong pag-asa na mamatay man tayo, di man tayo abutan ng muling pagbabalik ng Panginoon, na tayo ay muling bubuhayin. Tayo i-claim natin yung mga promises ng Panginoon para sa atin. At pangatlo, pag-asa po natin sa ating Panginoong Jesucristo is the ultimate redemption because of His death and resurrection. No? So mababasa po natin yan in 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4. No? Unlike yung pag-asa na meron dito sa mundong ito, mga kapatid, is uncertain or hindi po sigurado. Our Christian hope is sure and anchored in God's promise. And it assures us na tayo po ay pinatawad sa ating mga kasalanan, that death is defeated. Death no longer holds in us. No, hindi na po tayo takot sa kamatayan. Bakit? Dahil ang kamatayan para sa isang Kristiyano ay isang tagumpay. No? Dahil pag tayo namatay sa katawang ito, mga kapatid, ito po ay time na kung saan i-claim natin yung eternal life na pinangako po ng ating Panginoon sa mga taong tumanggap at naniniwala po sa Kanya. Amen? Wala na pong hold sa atin. Death is defeated. No? And we have a future glory that is awaiting us. No? Yan po yung tinitignan natin at pinakananasa po natin. Yung future glory, yung katuparan ng lahat ng magandang bagay na ipinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po? At yung pag-asa na yan na meron tayo sa ating Panginoon will make us firm and secure in our faith. No? That will make our faith unshaken. Unshaken faith, ang ibig sabihin po nito is that trusting God even when life is hard. Nagtitiwala sa Panginoon kahit parang imposible, kahit parang walang pag-asa, kahit parang walang kaparaanan. No? Ang unshaken faith, kahit may pagsubok at paghihirap, patuloy na nagtitiwala pa din, patuloy na nananampalataya pa din, at patuloy na naniniwala pa din sa Diyos. Amen po? Yan po yung unshaken faith na nakikreate sa atin ang pag-asang meron po tayo sa ating Panginoon. Unshaken faith says, even if kahit na hindi ko makita yung katugunan ng Panginoon, kahit na dumaan ako dito sa matinding pagsubok na ito, patuloy pa rin akong maniniwala na kasama ko ang Panginoon at siya ang may control sa lahat ng bagay sa aking buhay. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Unshaken faith that na nakikreate ng isang puso na mayroong matinding pag-asa mula po sa ating Panginoon. No, kahit na hindi mangyari ang lahat na naayon po sa ating naisip, no, tayo pa rin po ay maniniwala at magtitiwala sa Panginoon. Paano mo dapat tinitignan ng isang Kristiyano yung mga trials sa kanyang buhay? Trials are not punishment, mga kapatid. No? But it is the test na mag-i-strengthen sa ating pong mga pananampalataya. Alam mo sabi ng James chapter 1 verse 2 to 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaraan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Sino po dito dumadaan sa pagsubok? Amen. Sabi ni Lord, magalak daw po tayo. No? Magalak tayo. Dapat nating malaman na nagiging matatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. No? Dapat tayong magpakatatag hanggang sa wakas upang tayo maging galak at walang pagkukulang. No? Even trials, meron po itong purpose sa ating mga buhay. No? Kapag ang ating pong mga pananampalataya ay nakaangkla sa Panginoon, we will remain firm. No? Tayo ay mananatiling nakatayo, tayo nananatiling nakatindig, kahit na tayo po ay bayuhin ng marami pong trials at pagsubok sa ating mga buhay. Psalm chapter 16 verse 8, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. No? Dahil
kasama natin ang Panginoon dahil siya ang tulong na natin, no, we will not be moved. Maaaring yung mga trials sa buhay natin may shake us, but they cannot shake our God. No? Maaaring sasabihin mo ngayon, Pastora, grabe yung pinagdadaanan ko, emotionally, spiritually, physically, lahat na po. No? Nasishaken po talaga ako. Pero mga kapatid, God is reminding us this morning na yung mga trials, it can shake us, but they cannot shake our God. Hindi nasishake si God, no, sa ating pong mga pinagdadaanan. Kundi ginagamit pa niya yung mga pinagdadaanan natin to build our character. Para mabago po tayo. To build endurance sa ating pong pananampalataya and to establish the hope na meron po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po